Okay, so pinagpalang araw po sa lahat. Sorry po kung natagalan po yung ganitong video. Maraming syempre busy, lahat sa trabaho, syempre. But by God's grace, we are here again. And we're going to talk about something about this topic. At yun nga, we are talking about yung 1-hour video ni Mr. Warley. Well then, kasama natin yun si Brother Jonathan na isa ring Christian apologist. Well, nag-aaral din siya about sa issue concerning to the yun nga sa mga teksto ng Bible, Old Testament, New Testament. Well, bro, hello. Hello. Okay, so narinig na tayo. So, maybe we should start, no? Sige. So, at this point, ayan, tuloy natin yung ganitong I hope medyo makakalahati tayo dito. Kasi gagawin natin 2 hours, Lord willing. Masaya to, 2 hours to. Puyat mode yata to kung magagawa natin sa bagay. But anyway, so sige. Teka lang. Hindi namin narinig mo yung boses? Narinig ko. Okay, medyo mag-shortcut tayo ng konti. Hinaan ko muna. Wait a minute. Kasi, yan yung last time. Ayan. So, sige. Ngayon, ano bang asahan natin dito, bro? Let's see, ikaw nang sasabihin niya. Meron akong naalala niya parang interpolation daw, gano'n. Muntik ko nang itanong. Bro, muntik ko nang itanong na define interpolation, please. Okay, sige. Let's start. Okay. Muli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Tulungan mo po kami na may ayos ang mga paghahantad ng katotohanan laban sa kasinungalingan, sa mga paratang na ibinabago sa Islam, at ang mga pagbabaluktot ng katotohanan sa pamamagitan po nitong si Pastor. Hindi ko na babanggitin yan. So, naipakita ko na po ang ibang argumento, quote-unquote po tayo. Kung ano po yung sinabi niya, yun po ang ating ginagawa ng pagpapahayag. So, ngayon, saka ko na muna i-detalye yung tungkol sa ilang mga argumento niya na ipaliwanag ko na. Ito yung mga list natin. Before anything else, did he really refute everything yung sa first na naikuha natin yun before? Talaga mo nga ba sinagot niya? Yung regarding sa argument yung isa ng hindi siya nakapagbigay ng any talagang certain evidence kung talaga nag-exist yung isa ng Quran. Ang naging parang argument niya against Christianity regarding to sa historical Jesus. Tapos pambira, ako pang i-lecture tungkol sa fable, alamat, bla bla bla. Ha? Ay, nako po. Okay, tuloy natin. Pero napakadami, kaya nandun lang ako nagpo-focus sa mga sobrang pagbabaluktot at yung pagiging kawalang alam niya sa mga lumalabas sa bibig niya na asa daw ng mga tropical writings, mga fairy tale, mga pabula. So, nakakatawa naman kasi ngayon napakita ko na sa inyo na lahat pala ng mga ito nasa Biblia. Pambihira, agad blame sa Bible. Yikes. Wait lang, bro. Wait lang. Medyo ano bang punto niya dito? Wait lang, hindi kasi kung talagang na-present niya yung positive evidence na mayroong isa na nag-exist noong first century o siya yung tunay na Jesus na nag-exist noon. Dapat yung kako yung presenta niya talaga. Pero ewan. What do you think about that, bro? Wala siyang ibinigay na any evidence. Yung pinaka-evidence niya lang kung ano yung sinabi ng Quran. Kung ano yung sinabi ng Quran, yun yung tama. Umiikot lang dun eh. Circular reasoning. Circular reasoning po ang tawag doon, mga kapatid. And by the way, di ba nga, naalala, kung matatandaan mo,
We even proved that yung story dun sa Surah 19 ay kinopya mula sa mga apocryphal writings, correct? Yep, exactly. Tapos, ano sa palagay mo yung sinasabi nito? Ano ba? Parang, ewan ko, gumagawa ba ng excuses ba? Ano, whatever. What do you Ano, think? try niya i-accept yung kung makikita mo sa old video, sa pinaka-latest video niya, try niya i-divert Mhm. yung Quran parang walang kinalaman sa mga Gnostic o apocryphal writing na parang hindi nag-quotes doon para sabihin na legend or yung kung ano yung nakasulat sa Quran. Ipipinpoint ko lang yung point na dapat nating ma-present. Kung talagang tama yung belief na yan, prove it through evidence. Hindi lang puro hearsay, hindi lang puro circular reasoning. Ang nakapagtataka lang, ako pa daw tuturuan ng fable. Ako mismo nagtuturo ng mga ganyang mga panitikan na ganyan. Ako nga mismo nagsusulat ng tula, maikling kwento, you name it. Ewan ko lang, ewan ko lang kung alam niya gumawa ng distinction concerning to that matter, but I don't know. Okay. Let's see kung ano. Anin bro? Sige. Tingnan natin kung ano pa yung sasabihin niya. Okay, sige. Let's continue. Gaya po ng mga... Kasi gamitan daw ng historical evidence o magitan ng internal at external. Ang katotohanan po dito sa mga Kristiyanong ito, lalo na ito sa napapaghalata po na ito ay Google student lang. Dahil kahit saan po tayo pumuntang internal at external, historical, wala po talagang basihan ang Biblia na mapatunayan na ito ay historical evidence or historical proof. Una-una, bakit? Okay. Before anything else, red flag. Walang historical facts. Ang magandang itanong sa kanya, what do you mean by history? Kasi baka yung na-adapt yung definition ng history pang modern, yung pang skeptical, na parang wala na tayo parang pwedeng malaman kung ano nangyari sa karaan. Parang ano na lahat, parang di na kung ano yung available na evidence pwedeng hindi talaga nangyari or nangyari ba talaga. Parang sa view niya parang unti-unti niya na-adapt yung mga yung view ng mga skeptic Pambihira. na wala ng evidence. Wait lang bro. Ako mukhang ma-adapt niya. Wait lang bro. Was he really a Muslim or an atheist? What do you think? Kasi akong tatanungin, nalilito ako sa kanyang stand eh. Yan yung problem pag super fanatic kay Herman. Oh my gosh. At bukod dyan, ito pa. He went on to say, nagsesearch lang yan sa Google. Wait lang. Kung totoo yung claim niya, yan yung ginagawa rin niya dun sa Answering Christianity website. Okay, Islamic Awareness website. What do you think, bro? Siya yung yung maghahanap ng argument na hindi naman siya mismo gumawa, tapos ikaw yung sasabihin na parang double standard ka dahil kinapi mo lang yan kay David Wood, estudyante ka lang. Alam mo bro, mas okay pa na tawagin akong estudyante ni Dr. Frank Turek o Dr. David Wood or Dr. sino ba yun? Michael Kruger o kaya Dr. Michael Licona. Mas okay pa ako doon. Kesa pa tawagin pa na kung ano namang kuhan dyan na basta yun na yun. At saka isa pa, hello, hindi na po bago yung mga ganyang mga argument. Ang ginagawa na lamang based on the studies, natural lamang na ipapublish nila talaga yan online para makatulong sa mga tao na halimbawa mayroong mga pagkalito concerning sa kanilang faith, right? Exactly. Pero ito yung, para ma-examine yung both sides. Yes. Pero ito yung malaking dilema ngayon. Paano yung mga Quran translations at saka mga hadith na ngayon ay nasa Google, nasa internet.
Ano, alisin ba nila doon para patunayan na whatever? What do you think? Kaya nga eh, di rin siya consistent sa ano niya eh. Yung sarili niya po sa mismong sinasabi niya o sa mismong stand niya eh. And by the way pala, bro, naalala ko tuloy. Hmm. Sabi niya, sinusubaybayan daw niya yung page. Makita mo sa pag-uusap nila sa comment, tsaka sa mga video, yun, no? Itong pagkakaalala ko sa video to, parang nakasukay ba siya sa mismong page mo sa mga ginagawang videos. Eh pagka halimbawa we are questioning his faith yan, sa mga ganyang objections, nanggagaliiti yata ito taong to. I don't know why or whatever, o baka masakit lang talagang truth. Baka sa future marinig ka rin yung pangalan ko dyan. But anyway, ang pinaka-point dyan, kung tama yung kanyang claim, di wag siya mag-search dun sa mga ganung mga website. Ganun na lang, para simple. Wag siyang kumopya kay Bart Ehrman. Yun lang. Bro. Bago tayo magpatuloy, what do you think about doon? Yung pinaka-main point doon. Gaya din doon kasi sa mga claim niya, kung ipagpapatuloy natin yung video, is more ano siya, parang, ayun nga, yung umpisa nga, more on emotion yung approach niya. Hindi siya agad ano. Ito yung parang ano yung makikita mo yung sa ano niya, sa mismo pag-express niya, kung gaano siya, emotion muna yung ano niya. May tawag ganun, may policy na ganun eh, parang emotion yung pinupush mo pag nagre-respond ka dun sa taong ka-dialogue mo or kung sino man yan. Yep. Is yung pwedeng maging problem ng kanyang ano din. Kasi hindi ka naka-base kung ano talagang arguments na kailangan, arguments ka lang doon ka naka-focus, hindi sa mismong tao. Okay. I guess let's ituloy natin yung let's should tuloy. Let's continue ito. Pagpatuloy natin. Yung ang salitang Biblia, Biblios, ibig sabihin para lang itong library, compilation of books. Hindi po ito yung mga original na manuscript na ginagamit ng mga Hudyo, ng mga naunang followers po ni Kristo. Ang mga ito po ay gawa lamang ng mga tinatawag natin na Christian scholar o yung mga church fathers. Tapos itong mga church fathers na to, nagkaroon ng conflict, nagkaroon ng paglabo-labo, yung tinatawag na Teka lang, tapusin muna natin. Hold your thought, bro. Hold your thought. Sige. Patapusin muna natin siya. O yung pagkakabahagi, pagkakaiba-iba. Bakit po nangyari yung ganoong sitwasyon? Nagkaroon po ng pagtatalo-talo ang simbahan. Kasi nga po, habang tumatagal, nagkakaroon sila ng reformation. Ano yung reformation na ginagawa nila? Pinopromote nila yung messianic dogma. Nagpo-focus po sila sa divinity ni Jesus Christ, which is from the early followers, witnesses po ni Jesus Christ. Yung early church, dapat yun ang mas matibay. Yun ang mas lehitimo. Pero anong nangyari, i-repress ko lang po kayo sa kasaysayan. Kasaysayan, wait lang. Yan ang version of his history book, I guess. Sa Islamic view niya. Twisting one-on-one. Anyway, tuloy natin. Hindi pa siya tapos eh. Sige. Dahil ang katotohanan, itong Roman Church, dalawa po yan, binubuo po yan ng Orthodox, tsaka ito yung West, tsaka East. Wait, Orthodox or Orthodox? Okay. Sige, tuloy natin. Puna lang ng konti. Na faction ng simbahan. So mostly, influence talaga ng Roman itong Orthodox Church. Kasi nga, Wait lang. Iyan muna natin ng konti. by Paul, kilala naman natin si Paul, di ba? Siya nag-promote ng Christianity na hindi naman talaga Jewish. Though he claimed siya isang Jew,
na ginamit naman niya yung kanyang pagiging Roman citizen dahil nakahatulan itong si Pablo ng ng kamatayan sa kamay ng mga totoong followers ni Jesus Christ at saka sa mga Jewish people na siyang nakapakarinig at nakakaalam ng totoong aral ni Kristo. So ano ibig sabihin na rin? Halimbawa ang kauna-unahang Christian church father, kasi sinasabi niya Christian, actually there's no such word Christian that time. Even the time of Jesus, wala pong salitang Christian. Ang Christian, nangyari po yan sa Antioch. Nagpasimulang tawagin itong mga naging tagasunod po nitong mga sina Pablo nga. Kasi nga po nagsimula sila sa Gentile. Kasi sa Jews, sa Israel, doon sa mga Hudyo, isang blasphemous itong si Saul. Unang-unang kaso po nitong si Saul. Siya naging instrumento sa kamatayan ng totoong followers po ng mga naunang apostol. Gaya ni Stephen o si Esteban. Pinapatay po ito. Inamin naman ni Pablo na may kaugnayan siya sa pagkaka-convict kay Stephen upang mamatay ito. So, diyan pa lang dapat mag-isip na yung mga kapatid natin Kristiyano kung totoo talaga na iisa sila, na malinis ang intensyon nitong Pablo, na totoo siyang chosen one, nagsimula yung ministro niya, yung nanggaling siya sa ilang, kahit may propesya sa Bible, sabi nga, pagkaalis ni Kristo, kayo maluwala, pag nakakita kayo, nakarinig kayo, nandun siya sa ilang. Nangyayari kay Pablo yun, nasa ilang siya, papunta siyang Damascus. Nagpakita raw sa kanya si Kristo, nagsimula na ministeryo nito, hanggang sa napatay na nga ito. Persecuted nga itong si itong mga early followers ni Jesus Christ, pangunguna ni Esteban. Kaya dito ko muna i-stop. Una, yung tungkol sa Bible nga. Sabi niya, late lang daw yan, hindi raw gawa ng mga original followers ni Christ, tapos nag-blame na lamang yung about, yung tungkol doon sa issue ng divinity ni Jesus Christ, tapos si Pablo daw, whatever, blah blah, pambihirang blaming yan whatsoever. Anyway, bro. Anyway, what do you think about that? Regarding sa una niyang sinabi, kasi pag-aaralan natin yung Bible, may 2 kinds of attitude na kailangan i-avoid. Absolute certainty and total despair. Anong ibig sabihin ko sa absolute certainty? Ito yung, for example, yung mga KJV only, yung approach nila na ang King James Bible is word per word, na ito yung inspired ng Diyos, na ito yung na-preserve. At the same time, yung total despair, ito naman yung mga skeptic na parang di na natin malalaman kung ano talaga nilalaman ng New Testament kasi wala na nga mismong original copy nito, na parang already corrupted na ito. Ang problema kasi doon, may logical problem doon. Paano mo malalaman na already corrupted mismong we don't have original, paano yun nga, mayroong logical problem sa ganun claim. Tsaka tuloy ko yung totoo naman na wala tayong original copy, pero ang ano lang is yung sabi nga ni Daniel Wallace, yung embarrassment of riches yung sa manuscript. For example, sa Greek manuscript, sa Greek we have 5,000 plus, pero sa pagbigay ng, mahirap pagbigay account number kasi medyo pabago-bago kasi mismong data nun sa materials pa lang nun, so overwhelming na pwede natin i-compare kung anong reading, kung which reading original or hindi, para ma-reconstruct yung mismong original text ng New Testament. At the same time, mamaya, pag i-share ko yung screen ko pag regarding sa early Christianity. Kasi yung regarding ka Bert Ehrman, yun nga, yung nag-depend siya sa work ni Walter Bauer regarding sa early Christianity na doon nag-umpisa yung parang nagkaroon ng orthodox corruption of the text. Yung parang, yun nga, ito yung sinasabi ni Warley. Dahil walang parang form ng lahat kasi parang Christianities in plural. Lahat parang may kanya-kanyang So, ibig sabihin doon yung parang konsepto ni Bart Ehrman na kaya ganun, kaya marami daw mga versions daw ng Christianity daw, kaya Christianity yung naging kalabasan.
Mm-mm. Now we know why. Wait lang. I would like to ask something. Who's Jesus that he was talking about here? Kasi lagi nga binabanggit about Jesus and his original followers, about Stephen. Here's the big question. Who's Jesus that he was talking about here? Sino ba? Ang problema kasi dyan sa ganyang claim, parang ang inaano yung mga talagang original follower or mismo sumulat ng ano is yung mga sinasabi niya mga yun nga yung tinatawag nating heresy. Yun yung parang dinadivert niya yung talagang original na Christianity that time. That time kasi pag nakumpleto ko yung presentation ko, pero pwede ko na siyang i-present mamaya. Ano yung mga problems sa ganong claim, bakit hindi mo pwedeng i-claim yung ganyang approach kasi malaki problem niya, maraming pwedeng maging question. Nako, pambihira. Tapos, ito pa. Yung tungkol kay Apostle Paul, pambihira talaga to. Is binimension niya si Paul, o si Paul lang yung nag-unig Christianity, siya talaga yung nag-invento niyan, whatever it is. Pero anong masasabi mo dyan? Ang nakita ko dito, sa lahat, kung mapapalit mo yung mga fans na nagdadawa sila, or pag may mga dialogue sila, they always blame Paul. Parang si Paul lahat, yung dumating si Paul, naging Kristiyano si Paul, parang sa kanya nag-umpisa, parang doon nag-start yung Christianity. For the love of God. Wait lang, bro. Wait lang. Teka. Tingnan mo. Diba? We know for sure that Christianity is true because Jesus rose from the dead, correct? Yeah. Tapos sasabihin si Pablo daw may pakana. What on earth is that for? At saka ito pa. Alam mo yung tipong tawag dito? Ang hinahanap nating evidence dyan. Wait a minute. Hello? Mm-hmm. Ayan. Ang hinahanap natin dito sa kanyang claim, yung version ng Jesus na kanyang sinasampatayanan. Ako, mukhang kailangan natin ng kaunting ano. I mean, excuse me. Ang ating hinahanap, wait a minute. So, kung mapapansin kasi natin dito, yung ganong claim kasi niya na, yung tawag dito kasi, na si Paul daw yung nag-invent daw ng Christianity, yung Bible daw ay gawa lamang ng late or whatever. But if you still remember, we have evidence that first and foremost, yung gospel accounts na lang, for example, kahit yung mga internal evidence test na yan, it even showed that Matthew, Mark, Luke, and John really wrote that. At bukod dyan, may mga mga testimonies ba, embarrassing testimony, mga extra biblical testimony, yung undesigned coincidence ba. And ewan ko lang kung napansin niya yan or whatever, but here's my question again. Makikita ba yun sa Holy Book na kanyang pinapaniwalaan? Doon pa maraming problema yung transmission ng text ng Quran niya. Mamaya, i-present ko ng konti lang. Mamaya-mayang konti. But anyway, let's continue. Ready? 1, 2, and go. After that, nagpatuloy naman po yung mga followers ni Jesus sa pangunguna nga po ng kanyang kapatid na si James. Yun yung kauna-unahang church of inangkin ng mga Christian na mga Roman paganism. Wait lang, anong kinalaman ng Romans sa time na yan? Yung mga Romans, yung Roman Empire mismo ang nag-persecute mismo sa mga Christian sa panahon na yan. First century. Ang pa rin yan, bro, naka-align pa rin sa early Christianity. Kasama pa rin sa argument ni Bart Ehrman yan. Ay, siguro pwede na natin siya matawag na estudyante siya ni Bart Ehrman. Huh? And if he listens this, halimbawa, hello po, student po ni Bart Ehrman. Hello. Just good vibes lang naman. Anyway,
tuloy natin. Roman paganism po ang Christianity na ito nga isa pangunguna ng mga pagtuturo nitong si Pablo. Evidence. Where's the evidence? Kay Bart Ehrman ulit? Sa mga Jesus mythicists? Really? What do you think, bro? Parang dito parang pinaghalo-halo niya na eh. Patay tayo. Pinaghalo-halo niya sa mythicists, yung sa paganism. Ay! Paano siya parang paiba-iba. Pero marinig sa mismo sa video na yun, pagkakaalala ko, parang ikaw yung i-accuse niya na parang paiba-iba yung approach mo, yung argument mo. Kaya daw hindi niya masundan, parang gano'n. Pero kung papakinggan mo siya mismo, paiba-iba. Nako po, parang ang nangyayari yung ibinabato sa akin na boomerang siya mismo. Pambira, Oo. boomerang tactic ba yan o boomerang technique, whatever it was. Parang may naalala ko dun. Okay. Let's continue. Ang mga pruweba po dyan, si Pablo nga yung pinaka-deceiver eh. Ito na lang, common sense na lang. Bait pa, common sense pa. Wow. Pero sige, pakinggan muna natin. Hold our thoughts muna. Bawa, yung mga disipulo, chosen one, hinalal o tinuruan, mga nakasama, kumain, in-appoint ni Jesus Christ, kumayo kayo, ganito, ganyan. May Espiritu Santo pa, kung totoo yung claim nila na Espiritu Santo, inapuspos sila, nakakapagsalita sila ng mga ibang salita, ganyan. Meron pa nga mga, ito mga kalokohan po ni, pasensya na kasi I'm giving the same antidote to, itong kalokohan. The same antidote sa akin? Really? What he was talking about here? And by the way, who's Jesus Christ that he was talking about here? I think yung sinasabi niyang siguro yung isa ng Quran yan. Sorry. Yung kanyang tinutukoy na Jesus na yan, sorry, it was not talking about the Jesus that he believes in his own religion. Kasi ang nakakapansin lang, ano pinapatingin doon ng antidote or whatever? What do you think about this? Kung i-compare mo kasi yung si Muhammad tapos si Apostle Paul. Kung pag-uusapan natin si Muhammad, we know kahit si Muhammad, yung sa may mismong cave ko naalala mo yun, bro. Yung nagpakita sa kanya yung angel. Angel ba talaga yun? I don't know. Baka kasama ni Tanin. Hindi niya nga ma-distinguish kung ano yung different ng angel tsaka nung ng devil eh. Mm-mm. That time yung regarding sa pagtanggap ng revelation, remember kung paano siya i-choke nung sinasabi niya parang angel? Kung angel ba yun? Oh, bro, wait. Baka siguro kasama ni Taning. I don't know. Sige, tuloy mo, bro. Sige. Ayun nga, parang that time, pagkatapos nun, parang ang niya, parang na-possess siya nga. Sabi niya, parang na-possess siya. Pero, nakalimutan ko yung mismong pangalan ng asawa niya. Parang yung pinupoint ng asawa. Khadija ba yan? Oo. Tama. Sige, tuloy mo. Parang, through that, parang sinabi sa kanya, parang yun yung mismo, parang revelation na parang, kung naalala mo yung mismong istorya nun, bro. Parang yun yung parang. And wait, naalala ko tuloy yung Surah 4157. Parang may apply dito. Bakit? Kung tama siya, actually dapat hindi niya sinisisi dyan si Paul. Ang sisihin niya dito, yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Because he's the one who deceived Jesus' enemies and Jesus' friends, as they thought that Jesus was crucified, although he's not really being crucified. Common sense ba? Well, yun na. Yun na yun. Exactly. Ay, nako. Boomerang technique lang yan. Wait lang, bro. Kanino ba yung galing?
Ako maraming problema to kung saan nila pinagkukunan to, itong mga sources na to. Kung, ayun nga, hindi pa natin nagagawa ng isang review yung naging debate niya, no? Kailan mo yun, kung sino yung gumagamit ng boomerang technique. Alam na rin siya kung sino yan. But anyway, sige tuloy mo. For example, yung Birmingham manuscript. Ayun. Kasi sabi nila, yung pinaka-earliest. Ang problema yun, kasi dahil pre-Islamic siya, meron ako narinig na isang Muslim apologist na same daw ito sa Quran natin ngayon. Pag nakita niya daw ito, is halik niya daw ito. What? Kung tama yung pagkakaalala ko sa mismong video ng kanya naging dialogue. Hello bro. Okay. Okay na pala, no? So, then, sige. Tuloy na natin yung video niya. Oo niya na sinasabi niya na yung historical proven dapat yung mga basis. Ito yung Kristo nila, historical proven, pero hindi po ito mapapatunayan. Even in biblical account, wala po nangyari ganyan sa history. Gaya po nung sinugo ni Kristo, makapagsalita ng ibang wika, nagsibango ng mga santo, nung matapos siyang magabuhay muli. Wala pong account na ganyan ng papatotoo. Kahit si Kristo, ang ginagamit lang nilang dahilan dito, gaya nung si Ananias, yung mga witnesses daw kay Saul, kay Kristo. So lahat po ng mga witnesses nila to prove yung kanilang cultic Jesus. Pag sinabi ko pang cultic Jesus, yan po yung mga Kristiyano na nagpupromote ng divinity. So almost the sum of all Christian sect and denomination ay mga cultic. Kasi nga, binibigay nila yung divinity kay Jesus Christ, which is never sa history, sa scripture ng Jews, ng mga Hudyo o ng kahit anong scripture na mayroong magiging Diyos bukod kay sa Allah o sa Yahweh o sa Adonai, kung ano mang katawagan, wala pong susunod na Diyos o may katambal. Pero ito nga po, dumating na itong Messianic age, dito na promote na form yung Trinity. So, hold by thought saglit. Malapit na sana mag-respond dito, but anyway, mamaya na. Anyway, let's continue. Nagkaroon na po dyan ng faction ng church, yung Orthodox, na sila dapat ang magiging totoo. Imbis na sila ang heretics o yung mga apocryphal writers gaya ng church father, sila pa ngayon ang nagkondina na heretics at apokripa o yung mga kasinungalingan o mga walang basihan ang mga early followers ni Jesus. Gaya nga nitong Church of James na First Christian, meron pa mga tinatawag na mga Ebionites. Yan yung mga Ebionites na yan. Bro, hold your thought muna, tapusin muna natin. Hold your thought muna, bro. Hold your thought muna. Hindi sila naniniwalang Diyos si Kristo. Pagkat biblically, nandiyan naman talaga yung mga reference. Tapos ito nga yung Church Fathers, itong kay James, Church of James o yung kapatid ni Kristo. Ano pa rin sila, yung mga low followers pa rin sila. Hindi po ito umaayon sa turo ni Pablo na dahil po sa kay Kristo ay nawalang halaga na ang kautusan. Isa po yun sa main doctrine ni Pablo. Pagka kayo ay sumunod sa kautusan, kayo ay mga naayon sa kautusan na wala kayo sa grasya ng dugo o ng kamatayan ni Kristo, walang salvation. Yun po ang sinasabi ni Pablo na opposite po dito sa mga early followers at kapatid pa po ni Jesus Christ. Uwe. Di nga. Teka lang. Bago tayo dito, ang daming red flags. Ang daming red flags. Si Pablo nga, wait lang. Si Pablo lang ba talaga yung nagturo about Trinity, about the death of Jesus as the sacrifice for our sins? Really? Ako, yari siya. Regarding sa four gospel kasi mismong si Jesus is na predict niya na mamatay siya.
ilang beses na ulit yun sa gospel. Remember? At ito pa, si Juan Bautista mismo ang nagsabi na si Jesus yung tatawaging kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ang linaw po yan, kapatid. In fact, gaya ng nasabi mo kanina, bro, si Jesus, he prophesied 3 times that he will die and ba't may bata? Bro. Hello. Wait lang. Sige. Ayun, okay. Okay na? Ayan na. Okay, sige, tuloy na natin. Sige. Totoo naman that Jesus really prophesied that he will die and on the third day he will raise up on life. Isa pa, sabi pa nga ni Kristo na hindi siya naparito para paglingkuran kundi maglingkod at ialay ang kanyang buhay bilang pantubos para sa marami. He even emphasized the fact that Jesus will die and on the third day he will rise up. At ito pa, sabi niya hindi raw naniniwala daw yung mga early followers ni Kristo na siya na nag-claim siya ng kanyang pagka-Diyos. But wait, how about the words of Jesus like, I am the resurrection and the life? Ano pa? I am the light of the world. Sinabi niya dun sa paralitiko, your sins are forgiven. And then, nagdeklara si Kristo sa kanyang sinabi na before Abraham was born, I am. Sinabi nga ni Kristo sa harapan ng mga miyembro ng Sanhedrin nung tinanong siya na kung siya ba ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sabi niya, I am. And then he alludes Daniel 7:13-14 and Psalm chapter 110 verse 1. And ano pa? Yung pagdeklara ni Kristo sa kanyang sarili na ng mga titles and attributes na Diyos lamang may-ari. And by the way, yung mga apostol ni Kristo, they even worshipped Him. Jesus never rebuked them. Yung sinabi ni Tomas na kay Kristo mismo, sabi ni Tomas, my Lord and my God. Did Jesus rebuke Thomas? No. Actually, tawag dito. Kumbaga, in-acknowledge ni Kristo yung mismong point dito ni Thomas na yung sabi nga ni Kristo kay Thomas, because you have seen me, you believe. Blessed are those who did not yet see and yet believe. And yet, this guy, sabi niya, hindi yung mga, wait lang, sa James, tinawag ni Santiago na kapatid ni Kristo sa laman na yung kanyang kuya ay Panginoon. Wala, I think napakalinaw naman po yan, di ba? Exactly. Alin, bro? Napakalinaw nga. And then, baka may maidagdag ka, bro. Regarding kasi dun sa mga claim niya regarding sa divinity ni Christ is nakapaloob pa rin to sa early Christianity. Siyempre, based pa rin sa professor niya na dahil sa Orthodox is inalter yung text para maging divine si Christ. Yun nga kasi isa sa mga sinasabi niya talagang Kristiyano daw is yung mga, for example, na sa mga adoptionist. Nakapaloob din dito yung sa, kung sinabi niya sa kanina yung Ebionites, tama naman yung pagka-explain niya. Yung paniniwala kasi ng Ebionites is minimaintain nila na Jesus was not divine but full flesh and blood. Na-adapt lang ito nung naging anak siya ng Diyos nung pagkatapos ng baptism. So, parang doon siya naging anak ng Diyos. Dahil sa pagiging parang righteous niya. Wait lang bro. Parang teka lang. Yung bang katuruan ng Ebionites at adoptionist ba yan? Turo ba yan ng first century Christians, particularly mga original apostles ni Kristo? No. Sana to second and third century itong mga Ebionites. Di sila first century. At ano pa dito, wait lang, sana nag-make siya ng distinction naman, pero ang ginawa yata, parang di lahat pa niya yata.
Mm. Ay, nako po. Kasi nga parang walang, dahil nga plural, lahat parang para sa kanya Christianities lahat. Walang uniform na kung ano talaga yung orthodox. Kung ano talaga yung paniniwala ng historic Christian belief. Oh my gosh. Nako po. Anyway, tuloy na. Baka meron ka pa may daragdag. Meron pa ba, bro? Ngayon wala muna. Siguro mamaya pag sa presentation. Okay. Siguro after, hopefully, medyo makalahati natin yung video na to. Then, mag-proceed tayo kahit yung ilan lamang sa slides mo muna. At saka, kumbaga gawin natin kapanapanabig dahil sigurado ko marami yan. Anyway, so let's continue. Na si James. Kaya nga po, inutusan nila itong si Pablo at mga kasama nila mag-ahit, magkalbo, sumunod ayon sa kautusan nung makita nilang bumalik sa Saul dito sa Israel. Wait lang. Before anything else, naalala ko yung kanyang claim na yung mga yung mga disciples daw ni Cristo daw, tawag dito, sumunod sila sa law. Galing daw kay Paul daw yung about sola fide, sola gratia. What do you think? Ano masasabi mo dyan? Parang siguro sa dami ng kanyang binabasa, parang nagkahalo-halo na. Siguro napagbasa siya ng mga kay Calvin or regarding sa Sol Fide. Pati si Paul's parang ayun na, nagkahalo-halo na sa explanation niya. Makita mo kasi dito, paiba-iba siya eh. Patalon-talon siya. Kung mapapakinggan niyo mismo ang argument niya, hindi siya mismo naka-stick kung ano talagang topic na binunotap mo nun, kung nag-exist ba talaga yung isa ng Quran. Alam mo bro, alam mo naman, malinaw naman yung ating tanong. Kung yung isa na yan ay nag-exist, o yun ba yung tunay na Jesus na nag-exist noong first century, napakalinaw naman yan. Pero pambihira, ano yung nagpunta siya sa so-called history ng Christianity in his version or whatever? Ha? Naku po, parang alam ko na yung magiging concluding statement nito at the end of the day. Mas lalo na doon sa mga ilan pang mga video niya siguro yung about yung so-called response niya kay Dr. David Wood. Pero Lord willing, itatakal na lamang natin yun sa mga susunod na araw. But anyway, let's continue. Sa Jerusalem. So, anong nangyari, makikita ninyo sa kasaysay, yung mga early followers to Jesus Christ, sila yung mga authentic, sila yung nakakaalam. Totoo naman. Actually, he was also using boomerang boomerang technique upon his own statement. Bakit? Yeah. Tingnan mo kasi bro. May mga statement siyang magkakakontra. Oo, contradictory. Mapapansin mo talaga obvious. Napaka-obvious eh. Actually, tama yung point niya. Na yung mga early followers si Cristo, yun ang authentic. Therefore, goodbye sa kanyang belief. At ito pa, bukod pa dyan, kung tamang kanyang claim, yung Jesus na kanyang sinasampalatayanan based on a certain document na, sige, sabihin natin na meron ganyan nung 7th century. Naisulat yan 600 years after the time of Jesus and his apostles. So, saan yung pinaka-authentic? Well, Bible. Yun ang authentic. Alam na. Anyway, baka may dagdag ka pa, bro. Siguro yung mga tuloy muna natin yung sinasabi niya. Alright. Sige. Ano po ang proof na mas authentic yung mga early church gaya po nung Church of James o yung sa grupo po ng mga elders na mga kasama ni James o yung talagang immediate followers ni Jesus Christ during his ministry. Dahil nga po sabi naman ni Cristo, ito pong pagkakakopy nila ng mga words ni Jesus o natawag na Red Letter Bible, hindi po talaga nila malinis yung trabaho. May mga traces pa rin ng authentic teaching ni Jesus na hinaluan po nila ng mga false teaching para i-promote yung Triune Gods o yung Son of God. Yung gaya ng kinukwento kanina, yung Horus.
Red flag 101. Red flag 101. Parang babalik tayo sa first na ano natin last time. Yung Red letter. Ah, what on earth was that for? Anong red letter yung tinutukoy niya? Ano ba yun? Yung mga nakasulat na red letter sa Bible. Ano? Parang, yun lang yung parang sinasabi niya, parang yun lang authentic. Tapos yung iba, parang dinagdag na lang. Yung kadalasan na argument nila, Ano? red letter. Red letter Bible. Hindi man. Wait lang. We are not using red letter Bible here. Hello? And then by the way, excuse me, ang ina-analysa po natin yung mismong mga manuscript evidence concerning to the reliability of the New Testament. Tapos agad-agad red letter Bible daw. Tapos ang sinasabi, para dagdagan daw yung triune gods. Wait. Triune gods. Wait mo yung ano niya, patalon-talon siya, no? Paiba-iba. Wait lang bro. May message ako sa kanya na eh. Saan ba yung focus mo? ano ba yung pinaka-main focus? Yung bang sagot sa question? Or you are just whitewashing the historical Christianity? Which is which? If he was listening right now, if you're listening right now, pakisagot naman. Please. Kasi, sa totoo lang, patalon-talon. Hindi consistent. Contradictory. Exactly. Tapos sasabihin ako daw yung hindi raw consistent. Really? Lumban naman. Anyway, continue. Yung mga mythological gods. So, Frankly speaking, yung sinasabi niya, debunk na yan na matagal na. Dito pa lang magkoko-kontra niya. Una, parang ina-affirm niya na may historical Jesus. At the same time, parang hindi nag-exist. So, which one? Kaya parang frankly speaking, hindi siya naging consistent dito. Kasi, kung talagang focus niya ay yung Jesus na kanyang kinikilala, yun ang dapat niyang patunayan. Yung nangyayari dito, nagkaroon pa yata ng kung ano nung mga palabok dyan, tapos, ano ba talaga? Para siya, baka may dagdag ka ba dyan bro, bago natin ituloy. Magkakaroon din siya ng problema, hindi niya pwedeng i-deny na hindi nag-exist yung Jesus ng Bible. Kasi yung mismong professor niya, nag-affirm na nag-exist yung Jesus ng Biblia. Wait lang. May mga bro. early account tayo dyan. Wait lang bro. Sino kayang professor niya yun? Yung favorite niya i-quotes. Okay. Baka nakikinig din professor niya dito. Ay, sa bagay, Tagalog pala, no? Sorry. But anyway, make the story short, itong mga early church, sila ngayon ang naparatang ng mga heretics o heresy. Sila ngayon yung mga apocryphal, sinunog, sinira yung kanilang mga writings, gaya ng Ebionites. Ang Ebionites, wala na po kayong makikita mga writings nila, yung mga aklat nila. So, sino po ang gumawa ng pagbaluktot dito sa mga aral ng mga Ebionites? Siyempre yung Church Fathers. Red flag again. Sige, can you explain? Sige bro, fired up. Ang lagi niya pinapoint out, same pa rin to sa regarding pa to sa early Christianity. Pinapoint out niya na yung mga early church father daw may kinalaman sa sa corruption of the text para mapatunayan na para gawing divine si Christ, na parang binabrought out niya na ang totoong Kristo, kung ano yung paniniwala ng mga Ebionites that time, na fully human lang si Jesus, naging anak na ng Diyos nung pagkatapos ng baptism. Pero confused lang ako sa kanya kasi kung regarding dun sa whether may nag-exist yung sabi niya, parang sinira daw yung
Kasi kasama nito sa ginagawang presentation, yung mga sulat ng mga Abionites daw. Sinira daw ng mga early Christian. Parang gano'n yung pinapindusan niya i-point out dito eh. So, kung gano'n, paano niya malalaman yung mismong istorya nun? Yung problema kasi magka-contradict din siya sa mismong professor niya. Kasi nakasulat, may libro ako dito, mababasa natin yung regarding sa Abionites. Diba? At saka bukod dyan, anong tawag dito? Bakit niya sinisisi yung mga early church fathers? Ano ba? Ano talaga? wait lang. Nalilito talaga ako sa stand dyan, sa totoo lang. I mean, what? Anyway, let's continue. Pero wait lang, before anything else, baka yun na ba yung point na sinasabi mo dyan, bro? O baka may dagdag pa? Mamaya, pag sa presentation. Alright, sige. Kahit hindi ko pa po. Maybe kung titingnan siguro, kung halimbawa medyo malapit na sa kalahati, sige, bago natin siguro matapos yan, sige, i-pinpoint natin yung presentation na meron ka para naman, para yung mga tagapakinig, yung mga nanonood, even him himself, sana naman, mapakinggan niya yun. Excuse me. So, let's continue. Oo, kasi wala na nga writing. Sila na ngayon ang nagsabi na itong mga Abionites ganito na hindi nga nila kinikilala na Diyos si Cristo, gaya nung kay James na mga followers pa rin sila ng kautusan. Parang pwede tayong pwede tayong gagawa ng wait a minute. Mukhang pwede yata akong gagawa ng bagong video yata o presentation kung ano talaga yung mga Abionites na yan in the future, pero hold our thoughts, tuloy natin. So ibibigay ko sa inyo yung mga malaking problema po nitong kung bakit po hindi historically reliable at makakatayo at hindi po talaga pwedeng maging historical proof ang Bible at ang Kristyanismo. Unang-una, ever since po, meron silang conflict at naglalabo-labo sila. Even na iayos na po yan yung tinatawag nila na sa Nicaea, yung pag-meeting nila doon para iayos yung conflict nila, hindi pa rin po natapos yan kasi marami pa rin pong pagtatalo-talo at bahagi po kung ano ang historical Jesus. Meron ba talagang historical Jesus? So, bibigay ko sa inyo yung mga sample ng mga klase ng mga faction na ito o yung mga pagkakabahagi ng mga claim who is historical Jesus. Kaya, ito pa, laking problema nitong si Anderson ang Trinitarian, which is ang Trinitarian, unbiblical, hindi katanggap sa mga Hudyo at saka kahit sa ibang Kristyanismo. So, ang body of proof talaga ng accuracy kung meron siyang historical facts, meron siyang historical evidence na totoo sinasabi niya, wala po kahit isa. May red flag ka uli, Wardy. Wait lang bro. Sige, ikaw muna. Dito nag-assume siya ng Unitarianism kasi at the same time, kung tama pagkakala ko dito parang magiging magkakamit siya ng mga policy dito, magiging strawman siya dito eh. Yun nga kasi naging dahil sa na-adapt niya yung view ng Quran is parang ang mangyayari is tayo naniniwala tayo na may isang Diyos. Right? Yep. Binubuo ng tatlong persona. Sa kanya parang ang palabasan niya dito is dahil wala sa Bible daw, ibig sabihin hindi na totoo. Sa ganitong argument kasi marami din magiging problema kahit yung mismong stand niya din as a Muslim. Diba? Regarding for example, yung kung naghahanap siya ng word for word, for example, yung mismong tawhid, wala mismo sa Quran. Yep. Makikita mo sa ibang part ng hadith, pero kung word for word yung hamon niya,
Wala kang makita sa mismong Quran nito. Mm. Tapos pambira ang sabi pa niya, ay, kasi mayroong conflict sa pagitan ng mga grupong yan, whatever. Gusto ko sanang itanong. Kasi nabanggit yung Nicaea. Ano ba talagang nangyari doon? Well, tingnan natin. Siguro meron akong babasahin na lang para i-pinpoint natin. Ano ba ang focus ng konseho ng Nicaea? Ano ang pinaka-main theological issue? May kinalaman ba diyan yung tungkol sa issue concerning the reliability of the Bible? About the historical Jesus? Well, the Council of Nicaea overwhelmingly affirmed the deity of Christ and eternality of Jesus Christ and defined the relationship between the Father and the Son as of one substance. Siyempre na-affirm dyan yung tungkol sa Trinitarian eh. Pero ang kanyang parang sinasabi na invento lamang daw yun ng konseho ng Nicaea. Even though in reality, even on the first century, sa panahon mismo nung sinulat ng mga apostol yung New Testament, and even meron tayong mga hints doon sa Old Testament, na-affirm talaga doon that God is one in being with three divine co-equal and co-eternal persons. So, hindi po invention yung Trinity. Yan po ay revelation na galing mismo sa Diyos. Correct? Sakto. At bukod dyan, wait lang. Meron akong binabasa dito. The main theological issue had always been about Jesus Christ. Since the end of the apostolic age, siyempre may mga tanong, si Jesus ba ay Diyos? Si Jesus ba ay ganito? Whatever. Siyempre, ngayon, ang naging focus dito ay si Arius, na siyang nagpresenta ng argument na si Jesus daw ay hindi raw eternal being, that he was created at a certain point in time by the Father. Siyempre, yung mga bishops, tulad na lamang ni Alexander doon sa Egypt pa, at yung deacon na si Athanasius, they argued that Jesus Christ is eternal, which is 101, biblical yun, tama? Just like the Father is. It was an argument pitting Trinitarianism against monarchianism. And yan nga, nagkaroon ng yung meeting with Constantine ba? Constantine? Okay lang. Prodded the 300 bishops in the council to make decision by majority vote defining who Jesus is. And by the way, most of the bishops there, nakaranas sila ng matitinding persecution. Correct? Tapos si Constantine, meron siyang edict yata na kung saan yung Christianity ginawang legal religion. Exactly. And then, doon na nagsimula yung dito yung the statement of doctrine they produced was one that all of Christianity would follow and obey, called the Nicene Creed. This creed was upheld by the church and enforced by the emperor. The bishops at Nicaea voted to make the full deity of Christ the accepted position of the church. By the way, hindi po nila invento yan. They discovered it based on the writings of the original apostles, including Paul. Isa pa, turo yun ng New Testament. And by the way, walang kinalaman dyan yung yung reliability ng gospel. Hindi po napag-usapan yon. Ang focus dyan, listen dun sa mga tagapakinig. The Council of Nicaea did not invent the doctrine of the deity of Christ. The Council of Nicaea did not invent the doctrine of the Trinity. Rather, the Council of Nicaea affirmed the apostles' teaching of who Jesus Christ is, the one true God and the second person of the Trinity, with the Father and the Holy Spirit. Yun talaga. Teka lang, parang naalala ko tuloy yung Da Vinci Code. Anyway. Ang Nobel. Oo. Actually, napanood ko yung Da Vinci Code ng ilang beses, tapos nakita ko talaga yung mga errors doon eh. Paano niya pinagtagpi yung mga istorya? Ay, pambihira. Anyway, baka meron ka pa may dagdag concerning basta sinabi niya bukod sa nabanggit ko. Sa ngayon, wala mo. Okay, wait lang bro. Pause muna. Sige.
So, at this point, ituloy na po natin. Unang-una, ang problema nga po ng Kristiyano, ng mga Kristyan, hindi nyo pwedeng igawing historical account, proof, evidence ang bawat belief nyo kasi wala pa pong nasisettle sa mga disputed argument dito. Lahat sila ay gumagawa lang ng conclusion. Uwe. What do you think? Nakaano pa siya, umiikot pa rin yung argument niya regarding sa Christianity. Yun nga, parang walang unified, walang unity, parang diverse lahat. Doon pa rin siya nagpo-focus para, yun nga, wala pa rin unified na ano. Wait lang. Kaya pa iba-iba. Ito pa. Nasagot na ba niya yung tanong natin? Hindi pa. Nakapokus siya sa ano eh. Against Christianity. Pambihira. Argument niya lahat eh. I Wala mean, siyang ginawang defense dito eh. yikes. Yun lang. Ay, mahirap yan. I mean, sana kako nga na-present kung ano talaga yung na-present niya yung reasons kung bakit yung Jesus na kanyang pinapaniwalaan ay talagang nag-exist. What if there is an atheist who will ask him like that? Ay, nako. Hindi siya pwede gumamit ng Quran kasi paikot-ikot lang yung magiging circular reasoning niya dahil sinabi ng Quran, di ibig sabihin totoo na yun. Totoo yan. Anyway, let's continue right now. Which is, yun namang sa panig ng Islam, yung pagiging prophet, yung pagiging purely human, na naniniwala sila na lahat ng ginamit na sonship o anuman, hindi po ito literal, kundi ito ay yung tinatawag nga po ng evidence adoption. We have a big problem here. I mean, Unite. Nako. teka. Kung tama siya, so mali pala yung kanyang scripture na pinapaniwalaan. Okay, sabihin natin tama. Okay, sige. Let's take it for granted na tama. So, if yung claim niya ay totoo, then, nako, he's just an agnostic, an atheist, not truly a Muslim, I guess, or whatever. At bukod dyan, baka may dagdag ka, bro. Ang problema kasi kung ididikit niya o iaan niya yung mismong doctrine nila as a Muslim sa paniniwala ng Ibonets, magkakaroon ng problem. Kasi magiging parang magiging anak ka ng Diyos. Di ba remember sa Quran? Hindi nagka-anak yung Diyos or hindi mo siya pwedeng anything na tawagin na Father. Pakalino sa Quran yan. Yep. Kaya hindi pwede. Ay, Contradict talaga eh. And then, he claimed na ako daw yung nasa, ganyang position na hindi ko raw alam kung saan daw magsimula, whatever it is. And then, well, bumirang technique. Mabalik sa kanya. Anyway, sige. Wow. Let's do this one and then continue. Kasi ang language po ng mga Hudyo ay napaka-poetic. Parang kumbaga sa Tagalog, napaka-makata. Andyan yung mga pagkakataon na tinatawag ng Diyos ang Israel, ang kanyang tao, ikaw ay ang aking anak, ikaw ang aking asawa. Yun, nakipaghiwalay pa nga, nakipag-divorce pa nga ang Diyos. Wait lang. Sa Hosea yun na. Alay nararating niya, no? Teka lang po, ang focus natin dyan, kung yung Jesus po na kanyang sinasampalatayanan ay based on historical facts, ba't siya nagpupunta dyan? Mukhang magiging linguistic siya dito ah. Linguistic, fake linguistic ba yun or whatever? Huh? Pero kung ganyan niya, magkakaproblema din siya yung sa mismong meron kasing pag-aaral regarding sa Arabic na parang nag-original ito sa mismong Syriac, kung hindi ako nagkakamali. Di ba remember yung Arabic, yung mga foreign words yun na hindi naman talaga Arabic? Yep. Remember that? Magkakaproblema siya doon pag ganyan yung maging approach niya.
Naku po, naloko na po. And then, by the way, kung tama pa rin yung kanyang claim, paano yung sinasabi na the highest relationship between his God and him, supposedly, is slave to master, not familial or father-son relationship? Nako. Makita mo talaga yung pagiging inconsistency niya dito sa kanyang posisyon. Hindi mo malaman kung nasaan talaga siya. Yan nga eh. I mean, dito pa lang, habang tumatagal, mas lalo pa na rin nakikita yung inconsistency dito. Pambihira. Anyway, tuloy natin. Ito po ay metaphorical, pero ito naman po mga Kristiyano, ginagawa po nilang literal. What does he think? Do we believe that... Biblia. Wait lang bro. Do we believe that God had sex with Mary? Nako. Ang pagkakala ko sila mismo yung may gano'n eh. Wait lang. Wait lang bro. Saan ba mababasa yun? Wait. Surah chapter 6, 101. Wonder of the heavens and the earth. How can he had a son when he has the wife? Nako. Teka lang. Anyway, let's continue. So, sa sonship, yun nga po yung nagiging problema na sa guys sa Ebionites, talagang plain human lang po si Jesus Christ. Ganon din po doon sa mga early followers ni Jesus Christ. Paki-provide po yung evidence, please. Ikot-ikot siya dun eh. Paki-ulit. Magaling siya mag-storytelling. Paikot-ikot lang doon. Yung mismong talaga topic, hindi siya mag-stay doon. Ikot-ikot, babalik sa isang argument niya, pupunta ulit doon, malilipat naman sa kabila. Pambihira. Anyway, tuloy pa natin. Nga po sa kanyang kapatid na sina James saka sa mga elders. Daming about James or Ebionites. What? Mga pa rin sila, followers of servant. So, ito pa ang problema na kung bakit sinasabi ko na sa argumento ni kung sino ang mas historical proof o figure sa 1st century at saka sinasabi niyang 6th century o almost 7th century na claim. Teka, masasagot kaya niya yan? Ako, malaki problema niya. Mga Ebionites, yung regarding sa mga di sila 1st century, mga 2nd, 3rd century sila. Hindi niya kaya supportahan yan kasi walang evidence regarding that. Ngayon, tingnan natin kasi parang sasagutin niya yata daw yung tanong natin. Pero tingnan natin. Yung sa 6th century ba o yung 1st century kung saan namuha yung original apostles ni Cristo? 1, 2, 3. Sana masagot niya. So, lahat po ng aking gagamitin sa inyong proof ay nasa record ng kasaysayan. Nag-exist po sila. Para i-prove po yung pagiging propeta, pagiging tao, at hindi pagiging Diyos ni Jesus Christ. Nasa historical account po yan, record. Meron pong mga patunay. Nag-exist po yan. Pero yung claim po ng divinity, lahat po ng biblical, ay wala po itong mapagkukunan ng kahit piece of evidence, kahit trace, kahit buhok ni Kristo na nag-exist siya at merong ganong Kristo. Maliban na lang doon sa mismong mga ginagamit nilang sources. Sabi ko nga, yung mga sources ng mga Christian nasa circle of friends. Ano ibig sabihin na nasa circle of friends? Sila ay nasa loob po ng Christian belief. Nasa Orthodox sila yung mga early church fathers o yung mga writers, scholars, supporters, the Roman, gaya ng ginagamit pa si Tacitus, kung sino-sino pa, si Ananas, kung sino-sino pa. Mostly lahat ng ginagamit nilang source of proof of evidence is among the circle of Christianity. Wala po siyang maibibigay na external evidence. Kinamit na nga siya si Tacitus. Si Tacitus na brought out ko na sa group namin sa Saving Jesus Against Cultic Apologists, gaya po nito si Rewet. Ang problema itong mga to, hindi po sila sumasabay sa written debate kasi nga hindi nila kayang gawin yung presentation. Kasi dito, ito gaya si Rewel.
sino ba itong number one critics ng si Christians. Ang style po ni Chris, nandun siya sa comfort zone. Buti nga lang, ito si Ruel na mukha niya, nakikipag-video call na. Ito si Christian Chris nasa comfort zone, pero si Agustin comfort zone pa rin siya, yung pwede i-mute, pwede ka nang i-block. Teka, dito ko muna tapusin to, pero siguro tapusin muna natin siguro lahat-lahat, baka meron pa tayong ibang comment. Tapos kukunin lang yung mga sinasabi mo, gagawin ka ng content, hindi ka na makaka-reply. Pero bibilib na ako sa'yo, ikaw ay sasaman lang sa mga dami namin mga Islamic apologists at saka yung mga totoong debater at scholar gaya ni Karasin Indasan, Barcelona, o kung sino man. Andyan yung gusto mong try hard ka maging English socialite speaking, andyan yung mga matitindi namin mga international debater. So, ang problema sa'yo, at least pa-prove mo sa akin na kaya mo talaga. So, okay, sige. Dito ko na tatapusin muna to. And, halos medyo nakakalahati naman na natin to, bro. No? No. Ngayon, gusto ko sanang itanong, did this man really answered our question? No. Yung lahat ng brought up niya ng argument, almost lahat against Christianity, wala siyang any evidence na nagpapatunay kung nag-exist ba talaga yung isa ng Quran. Yung sa mga arguments niya against Christianity pa, ulit-ulit pa, ikot-ikot lang. Wait. So, at this point, meron pa siyang ano ba? Sabi niya na, wala raw ako na ipakita. Tapos, yung daw sila Tacitus daw, Kristiyano raw. Mga non-Christian sources yun na. Ano? Teka. Isa-isahin muna natin. Ngayon, ang gusto yung pinpoint outside the Bible. Tingnan natin kung ang mga yun ay yung talaga sinasabi niya, mga Christians daw mga yan. Okay. Hunahin natin si Josephus. Si Josephus ba ay Kristiyano? No. Si Jewish historian. Jewish historian siya. At bukod dyan, meron siyang record concerning kung ano yung paniniwala ng mga first Christians ukol kay Kristo. Ayan o. Now there was about this time Jesus a wise man, if it be lawful to call him a man, for he was a doer of wonderful works. Wait, miracle worker, no? Ito pa, a teacher of such men as received the truth with pleasure. He drew over to him both many of the Jews and many of the Gentiles. He was the Christ, and when Pilate, at the suggestion of the principal men among us, had condemned him to the cross, those that loved him at the first did not forsake him, for he appeared to them alive again the third day, as the divine prophets had foretold and 10,000 other wonderful things concerning him, and the tribe of Christians so named from him are not extinct at this day. Si Josephus hindi po Kristiyano, and yet he recorded this. Ito pa. Si Pliny the Younger. Wait, Kristiyano ba siya? Hindi. And yet he was recording about this, lalo yung letter niya kay Emperor Trajan. Ano ba dapat daw yung trato niya o trato nila sa mga Christians? Right? Na kung saan sige. Obvious sa kanyang letter. Pag nabasa mo siya. Babasahin ko lang yung medyo mahalaga dito. I-emphasize natin. Ayan. Those who denied that they were pambihira. Ayan na lang. Excuse me. Those who denied that they were, kasi yung mga Christians kasi pine-persecute talaga, at saka they were being put to death because of what they believe, correct? Yep. At bukod dyan, yung mga tao na nagsasabing hindi sila Christian, kumbaga
Christian sila pero tinalikuran nila para lamang maligtas yung kanilang buhay. Ang gagawin nila, sasamba sila sa mga Diyos, particularly sa Emperor ng Rome, ganyan. Pero karamihan daw doon sa mga Christians, hindi sila tumalikod kay Kristo. Kumbaga, mas pinili nila na mamatay alang-alang kay Kristo kaysa sumamba doon sa Emperor na yun. Right? Yes, amen. So, even Pliny the Younger acknowledged na yung mga Christians nung time nila, they are treating Jesus as God. Wow! And take note. Di siya circle ng Christian, ha? Oo eh. Ito pa. Okay, next one. Ayan, si Tacitus. Gusto ko lang nating maitanong. Si Tacitus ba ay Kristiyano? Nope. Hindi rin. Ito pa, may background pa. A Roman historian in 112 AD, governor of Asia, son-in-law of Julius Agricola, who was the governor of Britain AD 80-84. Writing of the reign of Nero, Tacitus alludes to the death of Christ and to the existence of Christians at Rome. Ayan, basahin na lamang natin yung importante dito. Nasaan na yun banda? Wait a minute. Christus, the founder of the name, yan na yung Christians na, ayan, was put to death by Pontius Pilate, procurator of Judea in the reign of Tiberius. But the pernicious superstition repressed for a time broke out again, not only through Judea, where the mischief originated, but through the city of Rome also. Quick question. Ay, hindi pala quick question, quick comment pala. Tacitus sounds like not friendly in Christianity. Kaso, ano yung mga records dyan? Baka may dagdag ka pa dito. Sige bro, go for it. I'm not aware kung talagang binabasa niyo talaga yung mga notes na yan o regarding sa mga sulat na yan regarding kay Tacitus, Josephus, para masabi niya na nasa circle of Christian lang ito. Ay, naku Kasi po. kung babasahin mo, hindi eh. mga patay mismo ng mga Kristiyano eh. Di ba? Oo. And then, isa pa, kung talagang circle of friends yung tinutukoy, bakit kaya ganun yung kanilang pagkakasulat sa mga account nila? Anyway, meron pa yata. Ito, si Thallus. Thallus wrote a history of the Eastern Mediterranean from the time of the Trojan War to his own time. Though his writings have disappeared, we only know of them from fragments cited by other writers. By the way, si Thallus ba ay Kristiyano? Nope. Tsaka isa pa, wala namang nakarecord dyan na talagang Kristiyano siya. Kaya, anyway, sabi dito, Thallus in the third book of his histories explains away the darkness as an eclipse of the sun unreasonably as it seems to me. Sabi ni Julius Africanus. Sounds like Thallus was alluded dun sa nangyari nung si Kristo ay ipinako sa krus at namatay. And by the way, Phlegon, yun, nabanggit din yung tungkol dun sa record about dun sa crucifixion ni Kristo na kung saan meron di umanong eclipse of the sun, although hindi naman talaga eclipse yun eh. Yung darkness talaga ang nangyari doon, di ba? And then, Marabar Serapion. Kasi meron siyang sinabi dito na mukhang pinipinpoint dito. Wait lang. Saan ba yan? What advantage of whatever, blah blah blah. Yan. Yun yata. God justly avenged these three wise men. The Athenians died of hunger. The Samians were overwhelmed by the sea. The Jews, ruined and driven from their land, live in complete desperation. Ito. Wait lang. In a moment, their land was... ito. What advantage did the Jews gain from executing their wise king? Yung tinutukoy dito si Kristo ba? It was just after that their kingdom was abolished. And then may na-record dito.
Ito, basahin ko lang. Socrates did not die for good. He lived on the teaching of Plato. Pythagoras did not die for good. He lived on in the statue of Hera. Nor did the wise king die for good. He lived on in the teaching which he had given. Wow. Parang pinipinpoint yung parang mala superstition ng dating doon yung sa kamatayan ni Socrates, Pythagoras at ni Cristo. Parang ganun yung point yata ni Marabar Serapin kung hindi ako nagkakamali. Correct me if I'm wrong, bro, ha? Pero yun ba yung punto ni Marabar Serapion? Igaling naman dyan, napakalino naman dyan sa may mismong makatala dyan. Ano talaga nangyari. Igaling kay Socrates. And by the way, si Marabar Serapion ba Kristiyano? No? Okay. Meron pa. Si Lucian ng Samosata. Wait, satirist siya nung 2nd century who spoke scornfully of Christ and the Christians. Mukhang hindi siya friendly sa Christianity. Tawag niya pa kaya yung nasa circle lang Christian? Malabo yan. Let me read here yung importante dito. The Christians, worship the man who was crucified in Palestine because he introduced this new cult into the world. At tapos may sinabi pa siya, tumutukoy sa mga Kristiyano, they denied the Greek gods and worshiped the crucified sophist himself and live under his laws. Ang nako po, hindi siya friendly sa Christianity. And it was even recognized that there is someone who called himself Christ. Those Christians even worship Jesus Christ. Tapos daw, nasa circle of friends itong si Lucian of Samosata. Ha? Ito pang Babylonian Talmud, Wait lang. Babylonian Talmud. Tinawag si Kristo na Yeshua ben Pantera. Wait, friendly ba ito sa Christianity? Ang labo. Mas better na i-check niya yung mismong sources bago siya storytelling ba. Kung ang problema kasi sa parang alam na nila to, kung ano yung nasabi sa kanila, ulit-ulit lang nila, mapapansin mo sa mismo talaga sa presentation niya kung paano siya mag-present. Ulit-ulit, ikot-ikot lang. Teka, meron pa yata. Ito pa, Babylonian Talmud din. On the eve of Passover, they hanged Yeshua of Nazareth, and the herald went before him for 40 days, saying, Yeshua of Nazareth is going forth to be stoned, in that he hath practiced sorcery and beguiled and led astray Israel. Let everyone knowing aught in his defense come and plead for him. But they found not in his defense, and hanged him of the eve of Passover. Quick question. Ito bang record na to from Babylonian Talmud? Friendly ba to sa Christianity? No. Pero, ano to? Kasi kung titignan natin ang lahat ng mga sources na yan, na karamihan naman dyan ay hindi friendly sa Christianity, abay pinatunayan sa atin na si Jesus ay mula sa Nazareth. He lived a virtuous life. He performed unusual feats. He introduced new teaching contrary to Judaism. He was crucified under Pontius Pilate. His disciples believed he rose from the dead. His disciples denied polytheism. His disciples worshipped Jesus. His teachings and disciples spread rapidly. His followers believed they were immortal. Concerning resurrection ba? His followers had contempt for death. His followers renounced material goods. This picture confirms the view of Christ presented in the New Testament gospel accounts. And yet, he claimed na itong mga nabanggit nating mga tao ay mga friends sa Christianity. It's better na i-check niya at pag-aralan niya mabuti bago siya mag-conclude. Sana. And by the way,
Before ko stop i-share, kasi sigurado ko meron ka bang i-share, kahit siguro mga pahapyaw lang ba. Anyway, Sige. ito yung matindi. Kung marinig nyo yung pinakahuling niyang sinabi, as of now, kasi medyo meron pa itong 36 minutes and almost 37 minutes pa natin ibububo o i-discuss. Pambihira, inatake na ako personally nito. What do you think about that? Pambihira, and then bago pa dyan, pati si Christian Prince dinamay pa. Hindi ka daw lumalabas sa mismong comfort zone. Parang may mali sa kanyang sinabi. Kasi kung remember, maalala mo kung kailan ilang beses mo siya in-invite regarding sa kung open ba siya magkaroon ng dialogue, at ilang beses hindi siya nag-excuse. Remember? Oo. Wait lang. Written, gusto ba niya written? Wait lang. Para sa kaalaman ng lahat, why I even went on to block that guy. Hindi naman dahil sa hindi ko daw kayang whatever. No. Ang ayaw ko lang, ad hominem. Now, what do you think about that? Pag nag-commit kasi ng OB-nan, parang may personal na parang meron kang, kaysa atakin mo yung mismong argument, yung mismong tao yung inaatake mo para mapatunayan yung mismong stand mo. Pero hindi naman basehan ng yun eh. Hindi mag-work yun eh. At saka isa pa, I even invited this man na magkaroon ng live discussion. Kaso palaging excuse. Ngayon nakagawa siya ng mga video niya yun, wala na dapat siyang ipag-excuse. Kaso nga lang, huwag niyang baliktarin yung situation kasi kitang-kita naman yung evidence na, for example, number 1, kumbaga, naging charitable pa nga tayo doon sa ganyang bagay. Kaso, basta, ayoko lang magsalita ng kung ano. Mahirap, hindi naman sa pero syempre, ang lang natin, yung focus mismo. Yung tanong, if yung isa ng Quran ay nag-exist talaga. Kaso, yung mismong inasahan natin na sagutin niya yung tanong, ay, nako po. But anyway. Nag-divert siya. Oh. Anyway. So, ayan. So, tingnan natin ngayon yung iba pa sa mga points na dapat nating makita. Ayan. Ayan. Yung tungkol dyan. Meron bang maraming mga Christianities daw or whatever? Okay. At this point, si Brother Jonathan ngayon yung mag-speak saglit. Tapos, so, sige, fired up. Okay. Ito yung aking first presentation. Sa pinaka-outline, kung makita natin dito, were the many Christianities. Ito yung kadalasan argument ng mga Muslim and skeptic. Let's go. Claim number 1, unang claim, the German scholar Walter Bauer, Book of Heresy and Orthodoxy in the Earliest Christianity was, according to Barthelman, the most important book on the history of early Christianity to appear in the 20th century. That the arguments made by Bauer is incisive and authoritative, made by a master of all surviving early Christian literature. According sa kanyang book na Lost Christianity, page 173. Now, idea do not appear out of thin air, and in order to better understand Ehrman, it is important to understand a little about origin of Ehrman theory. Ehrman paradigm is built on the work of a scholar named Walter Bauer, who wrote at the beginning of the 20th century. In 1934, Bauer's work entitled Heresy and Orthodoxy in Early Christianity argued that the traditional form of Christianity, i.e. Orthodoxy, was nothing but the view imposed by one
early Christian sect onto the rest of Christendom. In support of this claim, Bauer argued that in certain regions, heresy was the original form of Christianity. What is more, he claimed that in the certain area, hereticals' view were at least established minority. Bauer also asserted that the Roman Church's control over certain regions at the end of the 2nd century allowed Orthodox groups retrospectively to alter the history of early church and destroy evidence for the early diversity in order to cement their own control over the Christendom. Therefore, according to Bauer, traditional Christian theology did not really derive from the teaching of Jesus and his earliest disciple, but merely the view of the Roman Church as it crystallized in the 4th through the 6th century of the Christian era. Now response. Despite Ehrman's belief that Bauer works the most important books on the history of early Christianity in the 20th century, and that Bauer's argument is incisive and authoritative, the main lines of evidence used by Bauer in support of his thesis had been widely discredited. Mababasa natin sa book nila Michael Kruger, Heresy of Orthodoxy. The central thesis of Bauer's argument had been referred to as a constructive fantasy of the author and elegantly work out of fiction. Ano bro, parang meron ka bang any... Okay bro. Ayan, narinig ko. So kasi ang napapansin ko dito, parang ina-assume ni Bart Ehrman na pinaka-the best daw yung gawa ni Bauer. Kaso, kung titignan talagang mabuti, especially on the evidence concerning, like for example, yung mga evidence concerning to the reliability of the New Testament accounts na lang, marami ng problema yung claim ni Bauer. At saka bukod dyan, sige, basahin ko lang yung konti to. Critics have rightly pointed out that, teka lang, naka-record pala, sorry. Ayan. Okay. Tuloy natin. So, let me read here. Critics have rightly pointed out that despite the title of his work that suggests he will explore earliest Christianity, Bauer has remarkably neglected the earliest available evidence we have at walang iba kundi ang bagong tipan. Kaya, imbes na pag-aralan yung mga first century documents, kung saan na lamang lumilipad itong si Bauer. Parang yan ang punto dyan eh. Kasi sabi dito, Bauer's book is almost entirely devoted to, ironically, 2nd century and later works, which he then anachronistically reads back into the 1st century. So yung mga claim ni Bauer na siyang inadapt ni Bart Ehrman, actually, ang basehan ni Bauer ay yung mga 2nd century documents and later pa na ironically hindi ito nakabase sa first century document, which is yan yung span kung saan naisulat yung New Testament. Exactly. So anyway, ituloy mo lang bro. Fired up. Even Ehrman admit that Bauer argument have some major weaknesses. Mama-mention din to sa book niyang Lost Christianity, page 176. Taka sa mismong another book niya na Orthodox Corruption Scripture, sinabi niya rin yun. And yet, despite the fact that the evidence of our thesis has been widely discredited, refuting virtually all his details of proposal, credible, his diverse paradigm live on. Okay. Wait. Dito naman another book ni Michael Kruger. Okay, bago yan bro. Mayroon akong konting comment yan. Ayan. Mismo si Bart Ehrman pala, inamin niya na mayroong mga major na mga kahinaan pala sa mga argument ni Bauer. Kaso nga lang, siguro para lamang yan, I don't know kung ano yung reason ni Bart Ehrman or whatever. Yung parang lang, hanggang ngayon, kasi sinasabi,
his diversity paradigm live on, kumbaga. Parang yung, di ba yung gawa ni Bart Ehrman yun, talagang sikat-sikat. Kasi parang yung, alam mo yung parang so-called legacy ni Bauer, nandun na kay Ehrman. Pero si Ehrman mismo, na inaamin niya na mayroong mga major na kahinaan yung mga argument ni Bauer. Ang nakapagtataka lang, ipinagkakalat pa ito. Pambihira. Sa bagay, sa mundong ito na puno ng freedom of choice, ganun talaga. But anyway, sige, ituloy mo bro. Fired up. What is the secret of this larger-than-life persona that transcends the factual arguments based on the available evidence? We believe it is the diversity, the gospel of many in our culture has now assumed the mantle of compelling truth, and this truth must not be bothered by the pesky, obstreperous details of patient, painstaking research, because it's the end. Debate is not about the details but about the larger paradigm of diversity. Parang ano mo dito? Alright bro. Kumbaga kasi, yung point kasi ng mga writers hinggil dito, well, kasi, let me read something here. We believe it is that diversity, the quote-unquote gospel of many in our culture, has now assumed the mantle of compelling truth, and this quote-unquote truth must not be bothered by the pesky, obstreperous details of painstaking research, because in the end, debate is not about the details but about the larger paradigm diversity. Okay, andun yung diversity or whatsoever, pero parang ang nakikita ko dyan, about sa mga research, ganyan, alam natin for sure, mahirap magsaliksik, totoo yan, pero parang nangyayari ngayon sa panahon natin, hindi na napapag-aralan yung mga details. Parang, basta, marinig lang nila yan, edi, tapos maniniwala sila. Ganun yung at ito yung nakakalungkot na ipipinpoint lang na kahit sa mga Christians sa kasalukuyan, naalala ko lagi yan na instead of analyzing the reasons why Christianity is true, for example, o kaya yung ano ba yung talaga yung turo ng Bible, ganyan, instead of examining the context of those writings, ganyan, hindi man lamang chine-check, basta nakikinig lamang sila sa kung sino-sinong Poncio Pilato na nagtuturo, and then they thought yun na yung totoo. Even though in reality, we need to have some research, we need to have some studies. Sa bagay, kahit naman, halimbawa, kahit naman sa school, di ba, kailangan din na, halimbawa, thesis, research papers, mga ganyan. Mahirap mag-research, mahirap mag-aral, pero nakakatulong yan. Ang problema minsan sa atin, basta lamang tayo nakarinig, and then, naniwala na lang bigla, then, ayun ang nakakalungkot, bro. Ikaw bro, ano yan mo dito? Ito, sige. Ganun natin. Basahin ko muna. Ehrman has kept Bauer's conclusion, but details of the argument have changed. This raises the question why Bauer's thesis should be considered, as Ehrman has put it, incisive and authoritative. Parang, ang nangyayari kasi, excuse me, yung, di ba, itinuturing ni Bart Ehrman yung ginawa ni Bauer bilang authoritative. Kaso kung titingnan kasi yung mismo mga arguments ni Bauer, ang daming problema. At bukod dyan, the examination of the arguments I'm reading here will make clear that though the Bauer-Ehrman proposal makes for an attractive narrative in the current of our contemporary culture, anyone who adopts such an account must be firmly committed not to allow the quote-unquote pesky details to get in the way of a good story. Perhaps in this case, it's actually Ehrman who clings to an old, unproven view when evidence patently does not hold up. And the fact is the magic of Bauer's thesis has long disappeared. Kasi muling nabuhay lamang yung ganyang yung ganyang quote-unquote lost Christianities na argument dahil kay Bart Ehrman. And then sumikat. Exactly. Kaya sige bro, baka may sige bro. Okay.
Kasi kung titingnan natin yun sa kasalukuyan, contemporary, modern, blah blah blah, mapapansin natin talaga na parang yung truth concerning who God is, who Jesus is, and whatsoever, parang masyadong anong tawag dito? Masyadong mababaw na sa kasalukuyan, ano pat namimili na lamang sila ng mga gusto nilang pakinggan. At ang napaka-ironic dito, halimbawa na lamang sa proposal na pinipinpoint ni Bart Ehrman, kaya tinatawag na authoritative kasi he thinks, kasi di ba naging agnostic na itong si Bart Ehrman, akala niya authoritative yung gawa ni Bauer. Even in reality, ang tagal-tagal na to kumbaga na debunk, hindi na to nadi-discuss kasi napatunayan na yung gawa ni Bauer ay isa lamang malaking kalokohan at malaking kwentong barbero. Yun lang, binuhay ni Bart Ehrman yung ganung argument about so-called lost Christianities daw na yan. Parang binigyan niya ng bagong flavor. Yun nga, parang kumbaga, halimbawa, ang paboritong pagkain, halimbawa sa akin, Lucky Me Pancit Canton, halimbawa, na original. Ngayon, gusto mong magkaroon ng flavor, pinasikat mo yung Lucky Me Pancit Canton na original ng flavor, pero pinaghalo mo ito ng sili, itlog, whatever. Parang ganyan siya sa point na ito, yung kay Bart Ehrman. Lalo na pag in-explore pa natin to, dahil text critics siya, sa mismong pagiging text critics niya, marami din magiging problem or question dahil nag-base siya sa work ni Bauer. Basta pag natapos ko itong presentation natin. Magpunta tayo sa another claim pa. Writing from equally early and legitimate heretical form of Christianity do not currently exist because they were destroyed by Proto-Orthodox in the 1st century. Proto-Orthodox, ito yung tawag ni Bart Ehrman sa mga Kristyanong talagang Kristyan. Na siya ring parang naging, hindi nang parang yan din yung mismong pinagsasabi dito na ni Mr. Warling But anyway, sige. Fired up. Okay. The problem with this claim is that it's an argument from silence. There is no evidence to support it. It's beyond dispute that outsiders destroy Christian texts during persecution in the opening centuries of Christianity. There's also evidence that some Christian works were destroyed by other Christians in the 3rd century because of their deviant theology. What is not known is whether the earliest Christianity destroyed the work of other forms of Christianity, whether they simply lost, or whether these writings ever existed at all. If anything, that the evidence, as you will, suggests that heretical group producing texts in the 2nd and 3rd century were either not widespread in the 1st century or in some cases had not even come into existence. Okay, time out na. Yan na. Tingnan natin. Una sa lahat, yung ganung claim na yung kanina na yun daw heretical daw, what else, blah blah blah. Parang ano lang yan banggitin ko ulit. Writings from equally early and legitimate quote-unquote heretical forms of Christianity do not currently exist. Bakit daw? Sinira daw ng proto-orthodox daw ng 1st century, which is, it is just a big joke. Argument from silence nga siya. At walang katibayan na sumusuporta dyan. Isa pa. Let me read it again. It's beyond dispute that outsiders destroyed Christian texts during persecution in the opening centuries of Christianity. Alam natin na yung mga scriptures noong time na yan, siyempre, sinunog ito noong panahon na yung Roman Empire, inuusig yung mga Christians. There is also evidence that some Christian works were destroyed by other Christians noong 3rd century dahil mali yung theology. Deviant. Kasi, yun ang naka-record. Isa pa, what is not known is whether the earliest Christians destroyed the work of the other forms of Christianity, whether they simply lost o baka andyan lang yan. Bukod dyan, yung mga evidence na nagsasuggest that heretical groups producing texts in the 2nd and 3rd century were
either not widespread in first century, or in some case, hindi naman talaga nag-exist. Kasi kung tama yung ganong claim, saan yung mga evidence na nagpapatunay doon? It's either hindi ito alam, hindi ito alam, o talagang hindi siya nag-exist. Ganun lang siya. At isa pa, pinipinpoint lamang yon, kwentong barbero lang, walang katibayan. Actually, kung mapapansin mo yung sa argument kanina ni Warley, kung napansin mo yung ibang words niya regarding sa early Christianity. Yep. Siguro hanggang dito muna. Okay lang bro. Wait a minute. So, kung mapapansin natin dito sa mga evidence concerning to that, yung Jesus na nag-claim na siya ay kapantay ng Ama sa likas na pagka-Diyos, yung Jesus na nag-claim that He rose from the dead, ay talagang napapatunayan historically. Not only in the Bible as well, but also yung mga evidence outside the Bible. Yung claim kanina na itong mga nabanggit natin like Tacitus, Josephus ay friends daw ng Christianity. They're not really friends in Christianity at all. Meron pang tulad ni Celsus o kaya ni Tacitus o kaya Marabar Serapion o Lucian Samosata. They're not even friends in Christianity. They're not even Christians at all. At isa pa yung ironic dun sa mga sinabi kanina, wala dun yung sagot. Hindi talaga nasagot yung tanong kung ito bang kinikilala niya na Jesus na ito ay talagang nag-exist, o yun ba yung tunay na Jesus na nakatala sa kasaysayan. At saka ang nakalulungkot dyan, instead of focusing on the main point, ay naku po, ikot-ikot, puro circular reasoning, paiba-iba ng mga topic, at isa pa, binibling pa si Apostle Paul, tapos ad hominem agad. Well, bro, what are your thoughts concerning to this before we end this up? Yun nga, circular reasoning, domain fallacy, alam na natin kung ano ibig sabihin, no? Kahit I'm not sure kung our siya doon, kung ano ibig sabihin, no? Ang problem kasi, ikot-ikot lang siya hindi siya nag-stick kung ano talaga topic. And before siya mag-conduct ng research is talagang lahat naman tayo may bias, pero we need kasi i-take kung ano talagang regarding sa evidence, kung ano talaga available na evidence na meron tayo. For example, if you compare yung isa ng Quran or yung Jesus ng Bible, when I compare the resurrection, makikita mo yung pinaka-big difference kung sino yung kung ano yung pinaka-convincing evidence ba. Yung talagang kahit there are lots of magbato na ng any arguments, can we stand pa rin? They like yung, for example, sa Quran, for example, there's only one verse, yung dinideny na hindi namatay si Jesus sa Surah 4:1-7, is kung pag-aaralan mo, kung magkakandak ng research, is walang foundation. Hindi katulad sa Bible, we have early Christian sources and non-Christian sources support yung pinaka-claim natin. Kaya nga, kung mapapansin kasi natin, bro, doon pa lang, di ba, akala natin sasagot na siya doon sa question natin. But instead of answering the question, he went on to blame early church fathers, he went to blame Paul, na-mention patuloy si Christian Prince pa, or whatever. Kaso, ang malinaw naman po yung tanong natin dyan. Kung itong isa na ito ay talagang umiiral o nag-exist. Kung meron, ano yung evidence? O kaya, ito ba itong nabanggit na to ay siyang tunay na Jesus na nakarecord sa history ng first century? Kasi isa pa, lagi nating pinipinpoint yan na how can we trust a certain document na naisulat 600 years, let's say 500 or to 600 years after the time of Jesus and his apostles. Kaso,
as we point out this way, wala man lamang na nasagot, wala man lamang may present na talagang pinaka main point ng argument or whatever. Well, if the Lord wills, itutuloy natin yung itong discussion na to, na kung saan I have no idea kung ano pa yung susunod na ipe-present na mga statements or presentation. Pero sana, kung titingnan natin, hopefully, masagot niya. But if doesn't, ewan ko na lang.